And this is the last part of the episode today. This is the Real Talk 101, episode 151. This is an advanced reading for January 12. Okay, that is tomorrow, but today is the 11th. If you want to book for a full private reading, leave a comment or send me a message via IG and the FB Messenger, or you can reach me out via email if you want to have some discreet reading about yourself and your family. And if you want to go with a group full private reading, but I strongly suggest you go on an individual reading so that the vibration will just be by yourself all alone. Because if there might be some other people around you, there is a mix of signals and there is a mix of vibrations. Okay? So all we have to do is to get one right here. And the hummingbird, this is the lightness. It is time for you to pursue your dreams with determination. By doing this, you will make them a reality. Joy is just around the corner, but you have to believe that it is possible to manifest your visions. You have to stop waiting and doubting. Diba? Ito yun. Kasi kapag nagpapagawa ka ng ritual, kailangan mo talagang wag kang mag-antay ng yung result na araw-araw, yung result na oras-oras, at tapos sabay nun nagdududa ka. Kasi, ganito yung real talk ha, sasabihin ko sa inyo. Yung ritual, kapag ginagawa, para kang nag-iipon. 'Di ba? Kapag lagi mong binibilang yung pera mo sa alkansya, hindi ka mapalagay. Pero, kung hinahayaan mo siya, yung perdon kasi, kapag nakarelax yung owner ng kandila, hindi siya mauupos agad. Maliban kung yung kalaban is lumalaban on the same period, on the same day, on the same time. Kasi alam mo yung, parang fencing, na naglalaro yung perdon. Kapag meron kang kalaban, meron naman kasing ibang tao na nagpaparitual na nakakaroon ng tsamba kasi yung kalaban nila walang panggastos. Kaya natatalo nila. Pero kapag yung kalaban mo may panggastos, ganun din po yun sa inyo. And then, doon naman po real talk ha, sa lightness ito na usapin. Kung gusto mo, huwag kang magreklamo. Ito pala yung masasabi ko. Huwag kang magreklamo kapag nagparitual ka na natagalan. Dahil hindi lahat ng tao magkaparehos ng kasalanan. Hindi lahat ng tao magkaparehos ng pagiging mabait. At hindi lahat ng tao magka-level. So, you have your own unique way of life. Bago ka naging ganyan, marami ka rin pinagdaanan. Kaya nga natin sinasabi na, kahit sino yung taong makasalamuha mo, makasalubong mo, bigyan mo ng respeto kahit nakapapa yan. Dahil hindi mo alam kung saan sila nanggaling or anong problemang bitbit nila sa kanya-kanyang buhay. Ngayon, kung isa kang reader or isa kang manggagamot katulad ko, and then humawak ka ng isang tao na babasahan mo, riritualan mo. Along the way, sa ritual na process, makikita mo saan galing yung problema niya, sino nagbigay sa problema niya, sino madadamay sa problema niya, anong mangyayari na susunod. Pero hindi po yan makikita sa iisang araw lang. Tanungin niyo yung mga direktor sa pelikula. Hindi nila matatapos ang pelikula sa isang araw lang. Ilang buwan po nilang bubunuin yan. Sa ritual natin, kung ikaw yung tao na may edad na, nasa 40s, 50s ka na, ay matagal-tagal na hukayan niya ng problema. Lalong-lalo na kung marami kang kakumpetensya, kalaban, maraming naiinggit, at marami ka ring taong nasaktan, pinaasa, tinalikuran, no? Kasi yung pilantik ng dila mo, may katapat po yan. Yung kahit sabihin mo hindi ka nananakit physically, but yung pilantik ng dila mo, yung panginsulto mo, mas sobra pa yun sa nalatigo ka. Tapos yung real talk ha. Ngayon, kung meron kang vision sa buhay mo kasi January 11 ngayon. And this is an advanced reading for tomorrow. Kung meron kang hinihiling, gawin mo ngayon. Kung meron kang
pagkakamali or meron kang pinagkakautangan ng pera, harapin mo, wag mong talikuran, wag mong iwasan, wag mong i-block, bayaran mo kahit paunti-unti. 'Di ba? Kasi tinulungan ka nun. Yun yung punto doon, tinulungan ka. Kahit sabihin natin may interest yun, tinulungan ka. Pinagkatiwalaan ka. Ngayon, ayaw mo magbayad. Hindi maganda yun. Nagkakaroon ka ng multiple na karma. That's the 7 times 777. Yan yung karma mo sa pera. Ngayon, kung yung inutangan mo at hindi mo binayaran is manggagamot, well, kung magkano yung balanse mo, i-multiply mo sa 7,777, ganun kalaki ang sakripisyong mangyayari sa'yo simula ngayon. Kung meron kang taong nireport yung social media account at nasira or probably nagkaroon ng trouble, ganun din kahaba ang problema mo. So, hindi po yan yung sinasabi ng iba, magdadasal ka. Hindi po. Kasi intentional yon. Ito yung gusto kong malaman ninyo. If the problem was intentional, hindi ka mapapatawad ng Diyos. If the problem caused by accident or unintentional, di ba sa korte napapatawad ka if that is unintentional, if that is caused by accident. If the problem was caused intentional, may balik yun. So, kahit piso na hindi mo binayaran at hindi sinabi ng may-ari na ibibigay na lang niya sa'yo, at siningil ka pa tapos pinabayaan mo, dyan ka delikado. Sa mga maliliit na sitwasyon, magtataka ka bakit nauubos ang pera mo, nag-aaway kayo sa relasyon nyo, bakit ka yung sapaw yung problema mo from your own family, your in-laws, your children, your husband, your wife, your siblings, etc., etc., kahit sa mga taong nakakasalamuha mo. Kaya minsan, balikan mo, lalo na ngayon, sino-sino ang mga tao na ginawan mo ng mga maliliit na kasalanan dahil yung maliliit na yon ang magiging balakid sa buhay mo sa buong taon ng 2025. So, wag mong pabayaan, lalong-lalo na it deals with money. Dahil kapag manggagamot na nag-abono at hindi mo binayaran, diyan ka magkakaroon ng matinding kalbaryo. Lalong-lalo na mambabarang. Diba? Yung iba mangkukulam, yung iba naman taga-gayuma. So, yung gayuma ulit, real talk, sasabihin ko sa inyo. Yung gayuma, hindi lang gayuma para sa pag-ibig. May gayuma para manghina ka, may gayuma para malugi ka, may gayuma para maaksidente ka, may gayuma para hiwalayan ka ng mahal mo, layuan ka ng kaibigan mo, hindi ka makapasa sa board, hindi ka makapasa sa abroad, may gayuma na sirang-sira ka. Ganun. So, malungkot ka, ganun. May mga, basta, ito na yung ano ko sa inyo. Binibigay ko na lahat ng possible answers sa mga problema ninyo. Nasa inyo na po yun kung makikinig kayo. Pero kung meron man sa inyong gustong balikan o magkaroon ng magandang buhay, ay ngayon na araw nyo ito iparitual, ipa-cleansing, ipa-reading at lahat-lahat dahil 111 is the beginning. At full moon pa naman sa Lunes at 13. Sinabi ko na sa inyo. The 13 number sa barahan ng tarot is death. And the number 11 sa tarot is justice. So, bibigyan kayo ng hustisya. Kahit saan kayo magtago, kapag ang kalaban nyo manggagamot, walang magagawa yung mga settings na social media. Kita nyo, kahit nasa abroad kayo, kaya kayong ipatumba, kahit nasa Pinas lang sila. Ganun katindi. So, wag kayong maging kampante. Okay? Para hindi rin madamay pamilya nyo. Book na po kayo ng full private reading para alam nyo kung saan galing yung mga problema at magiging solusyon sa problema. Maraming salamat po. Good afternoon.